Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay John Ryan at shoutout kay Roel Sampaga. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bang! Habang nakatingin ako, nakita ko ang isa sa mga halimaw na malapit sa mga pulaka at pagong. Pinagpapawisan na ang kanyang mukha, at mas natakot ang kanyang mga pupil. Mabangis niyang inihagis ang sandata sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sumigaw, hindi na ako naglalaro, tapos, tumakbo si Sayazi na parang ayaw niya sa buhay niya. May isa, may dalawa. Sa sandaling tumakas ang mga paninda, mabilis na nagising ang iba pang mga nanonood at sunod-sunod na tumakbo patungo sa labas. Dati, kung gaano kasigla ang silid, dahil sa isang kisap mata, ang tahimik ng silid. Maging ang clay figurine sa counter na walang ekspresyon ay dahan-daang sumimangot sa oras na ito. Tumingin ako sa kisame ng kakaiba, kahit hindi ko makita ang Aaron sa itaas. Sa ikalawang palapag, iba sa mga restaurant sa Central Plains, halos lahat ng kwarto sa ikalawang palapag ay napakalaki. Maging ang gitnang pasilyo ay halos 3 beses na mas malaki kaysa doon sa Central Plains. Maraming mga silid, na napakaluma at sira-sira. Gayunpaman, maaari nating makita ang kasaganaan dito sa mga taong iyon. Sa pasilyo, may ilang halimaw na nakahandusay sa lupa na lasing, o niyayakap at hinahalikan ang pangit na katapat. Sabi ko, Aaron, magiging dugo talaga ang dalawang kalakal na yan gaya ng sinabi mo. Ang panggalan ay gustong lumingon sa bawat ilang hakbang, kahit na hindi niya makita ang nangyari sa ibaba. Ngunit si Qinglong ay hindi nakisabay, at si Suziwo ay hindi nakisabay, na nagtulak pa rin sa kanya na lumingon. Nag-aalala rin sina Soyan at Leivzo. Pagkatapos ng lahat, si Suziwo ay mula sa kanilang pamilya ng So. Umakyat silang lahat, sa normal na mga pangyayari, dapat din silang makipagsabayan. Ngunit pumasok si Han Sanyi kasama ang koridor. Napaka-helpless din nila. Pareho nilang gustong sundan si Han Sanyi at gustong bumalik para makita ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, ayos lang sila. Huminto si Aaron at lumingon sa mga nakapalibot na silid. Dapat dito, bagamat lahat sila ay mga silid sa aisle, ito ay malinaw na ang 7 mga silid na nakuha ng Aaron at iba pa ay dapat na ang pinakakulot na mga silid na nakita nila sa lahat ng paraan. Kabilang sa mga ito, mayroon pang ang 2 silid na walang pinto, o mga bagay lamang tulad ng mga frame ng pinto na nakasabit sa mga pintuan. Sa pintuan ng ilang mga bahay, lahat ng uri ng kakaiba at kasuklam-suklam na basura ay itinapon, at ang amoy ay nagpapikit ng mga ilong ng mga tao. Natural na walang pakialam si Aaron sa ganoong lugar, ngunit natural na hindi siya masyadong nasisiyahan sa pagpapatira sa kanyang asawa at anak sa ganoong lugar. Malinaw, kahit na gumala si Suziwo dito sa buong taon, natatakot ako na hindi siya isang normal na tao sa paningin ng mga halimaw na ito, ngunit nauuri bilang isang mababang antas na tao, kaya kahit na ang silid ay napakabasura. Halos sa oras na ito, maraming mabilis na tunog ng pagtakbo ang tumama. Nang lingunin nila, sina Suziwo at Qinglong ay hindi kasing edad nila, ni kasing tatag nila. May ngiti sa kanilang mga labi at tumakbo. Baka, sinasabing ang back wave ng Yangtze River ang nagtutulak sa front wave. Gusto kong mamatay ang back wave sa dalampasigan, pero hindi ko akalain na ang back wave ay mamamatay ng kabang-abang at ang front wave ay tulak ng napakalakas. Kinuha ko ito. Halos tumama na ito sa back wave sa ating mundo ng disyerto. Wala sa kalahati ni Suziwo ang dati niyang pagdududa at ayaw. Tumingin siya sa Aaron na puno ng walang katapusang pagmamahal. Napangiti din si Qinglong at tumingin sa Aaron's mata, puno ng paghanga. Umakyat sa 3 palapag. Espesyal na binigyan kami ng matandang halimaw ng libreng 3 palapag. Sabi ko Aaron.
Pinagmukha mo talaga kami. Ang ikatlong palapag ay palaging kwalipikado para sa mga nakatatanda. Sa lungsod ng Yuming, ang mga tao dito, haha, para sabihin sa iyo ang totoo, napakasarap manirahan sa isang magandang silid sa ikalawang palapag, hindi banggitin ang ikatlong palapag na si Suziwo ay nasa mabuting kalagayan at hindi maiwasang magyabang, tumingin si Aaron kay Ivory at sa iba pa, ngunit ngumiti ng mapait at sinundan si Suziwo sa ikatlong palapag, gayunpaman, sa oras na ito, ang isang lalaki sa silid ay hindi nakatakas tulad ng isang natatakot na ibon, sa kabaligtaran, tahimik siyang lumabas ng bahay, tumingin sa ikatlong palapag, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bakas ng kalupitan, pagkatapos ay tumakbo siya sa isang silid sa ilalim ng madilim na ulap sa lungsod. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa gitna ng Yuming City, ang mga maitim na ulap ay siksik at pinindot na patong-patong, tulad ng isang malaking itim na butas na namumuo sa kalangitan. Sa ibaba, bahagyang nakatayo ang isang sinaunang at malalim na lumang lungsod. Ang lumang lungsod ay luma na, at ang dark brick na katawan sa ilalim ng madilim na ulap ay nagpapadilim dito. Kasabay nito, nagdaragdag ito ng kaunting kakaiba sa lumang lungsod. Dagdag pa rito, ang hugis ng lumang lungsod ay parang isang mabangis na hayop, at ang liwanag sa lungsod ay parang isang lobo na mata na nakatitig sa gabi, na ginagawa itong natatakpan ng isang layer ng kakilakilabot. Nang makalusot ang lalaki sa labas ng lungsod, hindi nababantayan ang tarangkahan. Ang tanging bagay ay nang dumating ang lalaki, ang tarangkahan ng lumang lungsod ay lumangit-ngit at bumukas ng dahan-dahan. Ang lalaki ay hindi nagpabail, pabayaan ang pagkabigla, at nagmaneho sa lumang lungsod. Sa lumang lungsod, ang silid ay napakataas, at ang mga tao ay naglalakad dito na parang mga langgam. Kahit na ang mga tao sa lupain ng Diablo ay hindi bababa sa ilang beses na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit lumalakad pa rin sila dito. Ang lungsod ay malalim at liblib, at kahit na ang pagtalon ng mahinang apoy ay nagmumukhang lubhang madilim. Naglakad ang lalaki sa mahabang koridor, at pagkatapos ay dahan-daang umakyat sa ikalawang palapag. Sa oras na ito, sa wakas ay narinig niya ang boses. Sa malaking silid sa dulo ng ikalawang palapag, narinig niya ang mapanuksong boses ng ilang babae, parehong matalas at puno ng pagnanasa. Ibinaba niya ang ulo at tahimik na naglakad patungo sa direksyon ng boses. Ang malaking silid sa dulo ng ikalawang palapag, kumpara sa makulimlim sa labas, bagamat may mga mag-agarang dekorasyon at madilim na ilaw, mas madilim ang hitsura nito. Dahil karamihan sa mga palamuti sa bahay ay lahat ng uri ng bungo, lahat ng uri ng mababangas na hayop, o lahat ng uri ng teren, o lahat ng uri ng demonyo. Ang mga ito ay nakabitin sa paligid ng bahay hilera pagkatapos hilera. Sa gitna ng bahay, ilang bangkay na babae na tila kamamatay lang ang nakasabit sa bubong na may mahabang tali. Puno sila ng dugo at mga pasa. Malinaw, bago sila mamatay, dapat ay dumanas ng lahat ng uri ng hindi makataong pagpapahirap. Sa harap ng gitnang bulwagan ng bahay, mayroong isang malaking puting mahabang buhok na carpet shop. Sa gitna ay nakaupo ang isang matabang lalaki na may bigat na 400 kilo. Malapad at mataba ang kanyang katawan, na nakakatakot at masama. Kakaiba ang itsura ng lalaki, matabang tenga, malalaki ang mata, at puno ng laman. Kapag ang bilog ng taba sa kanyang katawan ay parang swimming circle, hindi niya matukoy kung ito ba ay grease leakage o alak na dumadaloy sa kanyang bibig. Sa malayo, siya ay may kantab at nakakadiri. Sa tabi niya, maraming babae sa fruit do ang marahan na yamakap sa kanya, nakangiti sa mukha, o binubusog siya ng alak, pinapakain siya ng pagkain, o marahang minamasahe ang kanyang mga hita. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating ang lalaki sa pintuan at marahang kumatok. Puno ng pagkain ang bibig ng taong matabang at gumawa ng magiliw na tunog mula sa kanyang lalamunan. Pumasok ang lalaki ng masunurin, at pagkatapos ay masunurin siyang lumuhad. Sinulyapan siya ng matabang lalaki na hindi man lang nakataas ang kilay. Kumuha siya ng isang katsarang parang uod at gumagapang pa na pagkain na pinakain ng babaeng katabi niya at ngumunguya sa bibig niya ng may kasiyahan, maraming mga buhay na uod ang lumalabas paminsan-minsan sa kanyang bibig. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Sabi niya habang ngumunguya. May magandang balita, may masamang balita, ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo. Say, bulong ng matabang lalaki.
Tumango ang lalaki, ang mabuting balita ay mayroong isang magandang babae sa lungsod. Pagkarinig nito ay agad na tumigil sa pagnguya ang matabang lalaki, natigilan ang buong lalaki, at saka dahan-daang umupo, gaano kaganda. Bahagyang tumangala ang lalaki at sinulyapan ang ilang babae sa paligid ng matabang lalaki. Bagamat matangkad ang mga babaeng ito, berde, itim at tanso ang kanilang balat dahil sa relasyon ng angkan ng demonyo, may iba pang kulay, ngunit wala ni isa sa kanila ang may kinalaman sa kaputian. Isa pa, hindi nila kayang paglaruan ang makakasira ng 8 poste. Sa hitsura at iba pang aspeto, kung hindi niya nakita ang kagandahan ng Terran noon ay iisipin niyang tiyak na magagaling ang mga babaeng ito, ngunit dahil lang sa nakita niya ang kagandahan, para sa mga babaeng ito, naisip niya. Naiinis na ngumiti, at sinabi, kung ikukumpara sa kanya, ang mga babaeng ito ay basura sa mga basura. Pagkarinig nito ay nagalit ang matabang lalaki, tutal ito naman ang mga babaeng pinaglalaroan niya. Masyado silang kinukutya ng sarili nilang mga tao kaya natural na hindi sila nasisiyahan. Gayunpaman, nang makita niya ang tiwala sa mga mata ng lalaki, ang galit niya ay biglang napalitan ng saya. Well, you're meritorious. Sabihin mo sa akin ang susunod na balita, pinatay ang palaka at pagong, ano? Nang marinig niya ito, nabigla ang matabang lalaki, saka nagalit at tumalon, sino? I don't know. Lalaki to. Aaron daw ang pangalan, yumuko ang lalaki at mahinahong sinabi. Aaron. Pagkarinig nito, nagalit at nagulat ang matabang lalaki, ibig mong sabihin, pinatay silang dalawa ng lalaking lalaki. Mariing tumango ang lalaki, ang bata ay mukhang ordinaryo, ngunit ito ay kamangha-mangha. Pagong man o palaka, masasabing wala siyang kapangyarihang lumaban sa ilalim ng kanyang mga kamay. Hindi ba ang pagong ang may pinakamatigas na shell? Malamig na sabi ng matabang lalaki. Baka hindi ka maniwala. Sa sandaling lumipad ang lalaki sa langit at bumagsak sa lupa, binasag niya ang kabibi ng pagong, pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang palaka ay pareho. Obviously, matagumpay niyang na-spray ang poison gas sa mukha ng lalaki, ngunit ito ay kakaiba. Ang lalaki ay hindi lamang magaling, ngunit kahit ano. Malamig na sabi ng matabang lalaki. Nagsindi lang siya ng 2 patak ng dugo at tumalbog sa katawan ng palaka at pagong. Sa sandaling ito, ang palaka at pagong ay naging 20 ng dugo. Sa pagsasalita tungkol dito, hanggang ngayon, ang lalaki ay patuloy pa rin sa palpitations. Ang matabang lalaki ay sumimangot at nahulog sa pagmumuni-muni. 2 patak lamang ng dugo ay maaaring gumawa ng palaka at tuwirang namamatay ang pagong. Anong uri ng terorista ito? Ang taong grasa ay kinikilala din kung hindi siya magkakaroon ng kanilang katayuan kung siya ay labis na pinahihirapan at pinatay sa mga kalagayan ng sinasabi ng lalaking ito ay sadyang nakakabigla by this Terran man. Natapos ang lalaki at ibinaba ang ulo. Nang marinig ito, mas lalong sumimangot ang matabang lalaki. Halatang alam na niya ang ugat ng hidwaan ng palaka at pagong at ng lalaki. Ibig mong sabihin, bahagyang tanong ng matabang lalaki, alam ng lahat ng tao sa lungsod ng Yuming na ang mga palaka at pagong ay iyong mga nasasakupan. Pinatay sila. Kung hindi ka tumugon, ano ang magiging prestihiyo mo sa Yuming City sa hinaharap? I mean, kailangan pa rin nating maghayganti. Kung maaagaw natin ang babae, kailangan pa ba nitong katamtamang taba at bulgar na pulbos? Tumango ang matabang lalaki na medyo makatwiran. Ang pinakamahalaga, ano ang silbi ng isang lalaki, gaano man kalakas, ngunit sa huli, hindi niya makuha ang pinakamagandang babae. Kung ang mga naunang salita ay para mga tuwiran ang taong matabang at hindi siya makatanggi, kung gayon ang huling pangungusap ay tumama sa puso ng taong taba. Ang una ay kapangyarihan, at ang ikalawa ay kulay. Hindi ba't iyon ang ipinaglalaban at iniaalay ng hindi mabilang na mga tao ang kanilang buhay kahit na ang kapangyarihan ay magsisilbing kulay ay parang, paanong hindi nakakaawa sa buhay? Pagkababa ng boses ay biglang nagtaas ng kamay ang matabang lalaki at pinalipad ang ilang babae sa paligid niya, tumambad sa kanya ang isang maliit na batong kristal na nahulog sa kumot. Sa bahagyang pagdampi ng kanyang kamay ay unti-unting namula ang kristal na bato. Ang sumunod ay ang itim na ulap sa ibabaw ng ulo ng buong lumang lungsod, na sobrang pula sa isang iglap halos sa oras na ito. Ito ay napakatahimik at malalim sa madilim na lumang lungsod sa madilim na sulok sa lahat ng dako,
hindi mabilang na mga sundalo na nakasuot ng gintong baluti at dahan-daang lumabas ang mga sibat kahit na masikip ang kanilang mga helmet, nakikita nila ang kanilang pula at berdeng mga mata sa panganib ng mga helmet. Kahit sa looban ng lumang lungsod, sunod-sunod na lumabas ang mga mandirigma, sa ibabaw ng lumang lungsod, ang pula ng dugo ay naging mas napakarilag sa panahong ito, sa ikatlong palapag ng lumang bahay, bagaman halos kalahati ng ikatlong palapag ay gumuho mula sa hitsura, kaya ang loob ay dapat sira-sira, ngunit sa katunayan ito ay hindi. Upang maging eksakto, sa ikatlong palapag, mayroong isang hindi maihahambing na marangyang sweet, na gawa sa ginto at alahas, ito ay kakaiba at kumikinang sa parehong oras, isang grupo ng mga tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!